Mga mga paikot nitong mga ito, oh. Alam niya, baligod, no? Yang mga ganyang pagmamarites ninyo, mayayari kayo. Bakit? O tingnan nyo, eto, may nagsampa na naman po ng kaso para ho sa kanila, mga kababayan. Well, nag-file ako ng kaso, no, ng cyber libel. So, sa dalawang isang grupo. Tapos Dalawa, ibig sabihin si Mike Defensor at si Baligod. Tapos isang grupo. yung isa naman kay Saldico. Yung isa is Saldico, ay kasama kaya si Defensor? Baka hindi kasama si Defensor. Kasi yun lang ho yung taong narinig ko ho, mga kababayan, na magrereklamo po ako. Tapos pagdating na sa pagrereklamuhan, I have the rights to remain silent. So, gagid. yung una would be kay Baligod ba yun? Tsaka yung kanyang 18 na puppets, ano? 18 na puppets, 18 na marites. So, dahil na puro kasunungalingan yung kanila. Dito, mga kababayan, hindi ko alam kung sa ano ang kaso dito kay Q, mga bossing. Pero, makikita naman po natin no, na kung baga ho, mga kababayan, lahat na dinadawit, lahat ng maisip na lang nila, lahat na lang ng pumasok sa kukote nila, isasama, pati Sandro Marcos, o yun, lumabis sila, pati si De Lima, isinama nila. Na wala namang posisyon, walang kapangyarihan, walang kahit ano, walang dahilan para bigyan mo ng pera para matulungan sila. Sabay bawi, na oversight lang daw po. Pwede po ba yung mga ganon? Di ko po, kung hinayaan lang mga bossing at hindi sila nahuli, hindi sila na binigyan nila ng problema. Si Congresswoman De Lima. Di ba? Uy, si Lowato, no? Nandiyan na din, no? Nagbabalik. Oh. Mga pinagsasabi sa kanang affidavit at really walang katotohanan. It's purely fiction. Of course, yung kay Saldico naman, he did the press statement on that few months ago. Kaya ho, mga bossing, sabi ko nga kung kayo ang NBI, no? Kung kayo si Director Melvin Matibag, hindi nyo po ba gagawin yung cross-examination dito sa mga ito? Which is normal naman po. Sa lahat ng nagre-reklamo, ganyan po ang ginagawa. Pero, mas lalo mong titindihan yung dito. Kasi po, sa mga pahiring, doon sa mga pa-interview po sa kanila, at doon po sa mga sa mga pa-press conference, sablay-sablay na po mga sinasabi. Ngayon, ikaw bilang nahahalata mo na nang gagago lang itong mga ito, magpapagago ka ba? O sige, paniwalaan agad natin yan. O sige, patawag natin yung kanilang mga inirereklamo. Di ba dapat iaalamin mo muna kung ano ang katotohanan bago ka makapinsala, bago ka makaaksaya ng oras hunang iba? Di ba? Oh. Tuloy. Ngayon lang, nagkaroon ng oras para i-file, so sinabay-sabay ko na para kasi parang sobrang rin paninira na mga yan. Ayan, mga susunod na mga panahon, araw, oras, mga bossing, malamang ang kalalabasan nitong 18 marites ay kagayang-kagaya lang din po nung kay Orly Gutesa. Oho, di tago. Yung Orly Gutesa nila nahalata na hindi naman kabisado yung kanyang script o yung kanyang salaysay, mga bossing, doon sa Senado. Ano nangyari? Gagalit si Marcoleta. Bakit daw sobra kung tanungin si Gutesa? Bakit daw ay magsasalita at maghahayag parang si Gutesa pa yung inimbestigan? Natural lang ho yun. Tama lang ho yun. At normal yung proseso na yun. Bigla nga, yung kay Gutesa nga, surprise pa ho, mga bossing. Di po ba? Kasi ang gusto nilang mangyari is shortcut. No? Ang gusto ho nilang mangyari, mga bossing, is kapag ka dinala at humarap yung tao na yon sa media, sa hearing, at kung saan-saan pa, sa Senado, papaniwalaan na agad. Hindi naman ho kami bopuls. Hindi naman ho kami mga DDS. Na kapag ka sinabi nyo ganito, ganyan, maniniwala na agad kami. Galawan pong utu-utu yun. No? Yung tipo bang, ayan halatang halata na
sali-saliwa yung mga pinagsasasabi at naglalaban-laban yung mga pinagsasasabi. Maniniwala ka pa. Hindi po kami uto-uto. At para naman po doon sa mga tsinador, yung mga alagad ng mga Duterte, wag nyo pong isipin na lahat ng tao sa Pilipinas ay DDS. No? O lahat, wag nyong isipin na lahat ay mauuto ninyo. Kayo-kayo lang ang mag-utuan dyan. Di ba? Okay lang kami, no? Eh, kayo uto-uto, basta wag na lang kayong magparami. Baka mapahiya tayo sa buong mundo. Tapos, imaginein ho natin, mga boss. Si BP Sara. No, imagine lang to kumbaga ho, mga kababayan, example lang, wag kayong magagalit sa akin. Naging presidente. No, haharap ngayon sa buong mundo. May mga Asian Summit, may mga pagtitipon ng mga puro leader. Putik na yan. Iniisip ko kung paano popukusan ng buong mundo ang ating vice-presidente kapag siya na yung magtatalumpati at siya na yung magsasalita. No? Paano yun? Malamang ho kung tayo, yung mga vlogger na politika, mga bossing, nakapokus sa kanila ngayon, susunod hindi na. Pagka yung may mga Asian Summit, may mga malalaking pagtitipon ang mga leader ng mga bansa, malamang ang hintayin, abangan si Vice Presidente Sara Duterte o si Sara Pagka magtatalumpati na ho, mga bossing Di ba? Tapos, eto ang inihalal. Naku, ayan na ayan na Yan ang gusto ko ayan na, nag-email na. Yan ang gusto ko, ha? Ayan, Ayun, $8,580. Ayun, Ayun, bayad na! Nako, tapusin ko na kaya tong live na to. Tapusin. 700, magkano sa pera na? Kulang 600,000 na yun. Nako, mamaya na kaya tayo mag-live. Mamimili muna ako. Sige, tuloy natin. Di ba? Ituka-tuka, sabi ni Romeo Puentes, ituka-tuka siminet lang masasabi ni Lustay. Malamang nga po, Sir Romeo Puentes, yun yung yun po yung abangan sa vice-presidente. Di ba? Naku, kaya, ewan ko, kung paano din aalagaan, pangangasiwaan, kung paano din patatakbuhin ng vice-presidente mga bossing, yung ating yung ating ekonomiya. Ayan na naman. Difference. Ayan. Gastos naman. Daming email. Ganyan ho yung buhay ko araw-araw, mga bossing.